Magandang araw mga kagrisikap. Ito yung harvest ko last cropping na binaha. Napawan po lahat itong aking palay noong panahon ng pagbaha dito sa aming lugar mga kagrisikap. Siguro parang 36 hours po itong nakababad sa baha ang bunga ng aking palay kasi napawan ito lahat. Ang kasamaan dito ay wala pang lahat o wala pang laman lahat ng butil ng palay mga kaagrisikap. Lalo na sa batok. Ang iba ay parang 50-50 pa ang may laman. Kaya di masyadong maganda ang aking palay ngayon mga kaagrisikap. Kasi noong panahon ng pagsusuhi nitong aking palay ay walang tubig or halos isang buwan na walang ulan dito sa aming lugar mga kaagrisikap. Kaya 2 beses lang ako nakapag-abono nitong aking palay ngayon. Itong aking inaani na palay na LP 2096. Top dress agad kasi 40 days na po ang aking palay noong umulan kasi kahit mga sapa dito ay walang tubig kaya ulan lang ang ating inaasahan o aming inasahan dito sa aming lugar. Kaya 2 beses lang ako nakapag-abono. 7 sacks lang po ang aking nabuno nitong aking 1.5 square meter or 1.5 hektarya. 3 sako lang po ang unang sabog ko ng abono 8 days after transplanting at pangalawang abono ay top dress na agad kasi walang ulan 40 days after transplanting na po ang aking pagsabog ng pangalawang sabog ng abono kaya top dress na agad kaya hindi nakaarangkada ang aking palay kasi tubig talaga ang importante sa palay mga kaagrisikap. Buti na lang inulan at pasalamat pa rin tayo sa may kapal na umulan pa rin dito sa aming lugar. Kaya nakaharvest pa rin kami kahit hindi madalas ang ulan dito sa aming lugar. Ang mga katabi ko mga kaagrisikap or mga katabing palayan ay hindi pa nakayoko ang bunga ng kanilang palay panahon ng pagbaha dito sa aming lugar mga kaagrisikap. Kaya after 5 days kitang-kita na sa mga bunga ng aking mga katabing palay na umiitim at walang laman kasi hindi pa yumuyuko ang kanilang uhay ng palay kasi wala pang laman. Kaya noon ang nangyari or ganun ang nangyari sa kanilang palay, umitim ang bunga na walang laman. Kadalasan dito sa aming lugar nung panahon ng pagbaha dito sa aming lugar ay wala pang laman ang lahat ng mga uhay or yun pa ang paglabas ng mga bunga. Kaya failure ang iba dito sa amin mga kaagrisikap nang dahil sa baha kasi wala talagang laman ang uhay ng palay kapag ito'y binaha mga kaagrisikap. Buti na lang itong aking palay ay yumuko na panahon ng pagbaha. Ang batok na lang nito ang hindi na or walang laman. Kaya magpasalamat pa rin ako mga kaagrisikap na kahit hindi maganda ang aking ani ngayon ay may ani pa rin. Hindi tayo mapilyor. At magluto muna ako ng aming pananghalian mga kaagrisikap sa mga operator ng harvester.
nagluluto ako ng hito or African hito mga kagrisikap, kasi ito ang paborito ng mga libor ng harvester. Maganda itong kainin mga kagrisikap kapag mainit pa, pero kapag hindi na mainit ay hindi masyadong masarap. Kaya kapag naluto na ay kain na kami agad. Napakataba nitong African nito mga kagrisikap. Sili lang ang katapat nito. Malapit nang matapos mga kagrisikap, pero yung unang inanin na yung 0.5 na area ko, 47 sacks lang po ang ani na aking 0.5 or 1/2 hectare. Kasi hindi nakasuhid ang mabuti kasi walang tubig. At tapos na rin ang pangalawang or ang 1 hectare ko mga kaagrisikap. Ito na po lahat ang aking palay mga kaagrisikap. 157 sacks lang po ang 1.5 hektarya ko. At 67 to 68 kilos ang 1 sacks or 1 sack. Kahit di man maraming harvest mga kagrisikap, pero paldo pa rin kasi 24.50 ang kilo ng kuha ng aking palay mga kagrisikap. At yun lang mga kagrisikap. Bye-bye. Salamat mga kagrisikap sa panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye.